Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. So, ayun po no, nabasa nyo naman din po sa thumbnail namin kung ano yung topic natin for today mga ka-business. Pero unang-una, papakita ko lang. Ayan po mga ka-business. So, yan. Ang dami naman tubig. Nasugat po ako mga ka-business kasi ano po kami kanina naglaro, panoorin niyo na lang po sa ka-business family kung ano po yung nilaro namin kanina sa, yung nilaro namin kanina sa natawag dito, sa ka-business house. Medyo napadapa ako mga ka-business, yung medyo napadapa, kaya ayun, nasugat si Maldita. So, yun, mga ka-business, no? Kaya rin po ito, itong vlog po namin na to, hindi po ito, kasi baka sasabihin na naman ng iba na pinahiya ako si Kuy Kuy. Hindi po ganun mga ka-business. Gusto ko lang din maging sa inyo kasi, documentary na rin po ito para kung sakasakaling umayaw sa pag-aaral tong isa, is may ako mga ka-business kasi, yun nga, pagdating kasi, yun na nga, maglalaro na sana kami. Pagdating nito galing sa school, is, umiyak, pagbaba niya nung tricycle. Tinanong ko kung anong nangyari. Ang sabi, sinuntok daw siya sa sikmura nung kaklase niya. Ngayon, Kuy, ikwento mo yung nangyari. Yung totoo, ha? Ayoko ng batang, anong ayaw ni mama? Sinungaling. Ayan, magkwento ka. Yung pagdating ko sa school, ang unang ginawa ko, nakita ko si Jorens, ginalong ko lang siya, hinanag ko siya, tsaka pumunta ako sa upuan ko. Doon lang ako. Si Yung Jorens. totoo, ha? Ayoko ng batang sinungaling. Nagkausap kami ng teacher mo. Titingnan ko kung totoo yung sinasabi mo. Oo nga. Tsaka si Jorens, lumipat sa tabi ko. Tapos, kasi mga ka-business, ang sabi ng teacher nila, ang ginagawa daw niya is, pinag-ano niya daw, babae, lalaki. Kasi nga, ganyan nga, napakaano nung section nila, yung maraming makukulit na mga bata ba? At saka, as in, masyadong wild yung ibang mga bata ngayon talaga. Tapos, tsaka ayun lang, nagagawa lang ako ng yung ginagawa ko sa school. anong ginagawa mo sa school? Yung ginagawa ko na nagsusulat. Tapos, ang gusto kong malaman kung anong yung nangyari sa inyo. Sinabi ko lang sa sa drawing na bakla. Tsaka ayun naman, kinuha niya yung ko sa likod ng damit ko. Ginanon siya, ginanon. Tapos, hindi ko pa siya sinuntok. Siya yung nangunang. sino naunang nanuntok sa inyong dalawa? Jorens. Sabi, Hindi ko siya sinuntok ang sabi, ginunting-gunting mo raw yung buhok niya. Hindi naman yung peke ba? Kuhanin mo yung gunting mo. Kung anong gunting yung ginamit mo. Pagdahan-dahan. Hinay-hinay kayo, Dahan-dahan. Yun nga mga ka-business kasi, ang nangyari po kasi, nagkasagutan kami nung nanay sa GC. Yung hindi naman totally nagkasagutan, pero nakikisaw-saw kasi yung ibang nanay. Doon ako parang nainis. Ito naman, hindi. Halika dito. Parang nabuisit talaga ako mga ka-business. Umiral yung pagiging ko. Kasi syempre nanay tapos nakita mo yung anak mo. Tapos parang pa kami ni Bay. Nagkasagutan pa kami ni Bay. Then nga, dun sa ha? Alis ka na? Sige pa. Ngayon nga si Bay po ay maglalaro po kasi ng basketball mga ka-business. Kaya ako muna nag-vlog. Hindi naman nangungunting. Ito po kasi nagunting is plastic lang. Nak, pasara muna anak. Plastic lang po siya mga ka-business. As in wala po siyang Wala. As in, wala lang, Parang laro-laruan lang. So, ito daw po ang naging
parang dahilan na, ayun nga, sinuntok daw siya nung kaklase. At si Kuy Kuy naman ay parang, ano ba tawag doon, yung nagkipag-ano rin ba na nasuntok, ano ba tawag doon, anak? Gumante. Halika dito. Ha? Halika rito. Gumante. Dito. Gumante. Ginanon-ganon mo raw yung buhok niya. Tapos, ano pang nangyari? Ano? Yung totoo ko, ayoko ng sinungaling na bata. Ayoko. Hindi na ako nagsusulungaling. Kasi alam mo, papaluin kita, di ba? Ang sabi ko sa'yo, pagka may nang away sa iyong kaklase, anong sabi ko? Sumbok kay teacher. Oy, bakit ka gumante? Kasi nakakadami na siyang suntok. Ha? Nakakadami na siyang suntok. Dapat nagsumbong ka na agad kay teacher, hindi mo na kailangan gumante. Di ba? O, ano pang nangyari? At saka umiyak ako. Tsaka pinatatawag ako ni teacher. Si Jorens muna yung nauna. Tapos? Sabi daw ni Jorens, si Chris po yung nauuna. Hindi ako yung nauuna. Siya naman yung nangunguna na nanuntok. Tapos? Tsaka ako naman yung sunod. Tapos? Tapos sabi ko lang kay teacher, yung drawing niya po kasi teacher, parang ano, yung ano kasi yan eh, galing sa laro. Sige, tuloy mo. Tsaka ano, sinabi ko, yung drawing niya lang po parang ano, bakla. Ayun lang yung sinabi ko kay teacher. Saan ka tinamaan ng pagsuntok? Sa tiyan, dito. Kasi mga kabisnes, pag-uwi niya, pagbaba niya, umiiyak. Ang sabi nung nanay, umalis, pag-uwi niyo raw, is hindi ka naman daw umiiyak. Nakaano ka lang daw, inakbayan mo pa yon. Yung kaklase mo, ano? Inakbayan mo pa raw, ginanunan mo. Tumatawa pa raw kayo. Hoy, bakit kapag baba, umiiyak ka? Ano? Ba't pagbaba mo ng tricycle kanina, umiyak ka? Pag sumbong mo. Kasi sumasakit pa yung tiyan ko eh. Unti. Ayoko ng sinungaling anak ha. Paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo. Pagka meron kang kaklaseng nakaaway or na ano, sumbong agad kay teacher. Hindi kita tinuturuan na para gumante. Ha? Koy. Ngayon, ang gagawin mo dyan bukas? Papasok ka, hindi? Papasok pa rin. Si mga kabisnes, nakausap po yung teacher. Sabi pa sa akin ng teacher, kasi tinanong ko kung makulit ba to. Sabi niya, hindi naman po mami. At saka matalino si Chris. Isa po siya sa matalino. Sa room nga po daw nila. Isa siya sa matalinong bata doon. Yun yung kasi kinausap ko ng teacher. Kasi nagkakasagutan talaga kami sa GC nila. Kasi may marami kasing iba na nakikisawsaw. Doon ako nabubwisit mga kabisnes. Yung nanay lang sana yung gusto kong kausapin ng personal bukas. Kaso nga lang, marami talagang pakialamera at pasawsaw ba na tao. 'Di ba? Nakakabwisit yung gano'n na bakit kailangan nyo makisawsaw? Anak nyo ba yung nasaktan? Anak nyo ba yung Tinatanong ko nga sino nanay nito? Pakitanong kung bakit ganyan, bakit ganun, anong nangyari ganyan, di ba? Hindi yung marami pang nakisawsaw, tapos porket nakikipagsagutan ako sa GC is, kailangan talaga mag-follow, kasi sinabi nagpaparami raw ako ng followers. Haler! Ba't ako magpaparami ng followers? Di ba? Mas lalong nakakabwisit. Kung mag-a-advise. Huwag magsasabi ng kung ano-ano at mga manghuhusga pa. Putang inang yan.
Nakakabwisit mga ka-business eh. Alam niyo yun? Na bad trip na ako dahil sa nangyari dito. Dadagdagan pa ng ibang tao. 'Di ba? Dadagdagan pa ng mga wala namang alam or wala naman sanang ano. Saka sabi na nga ng teacher, tama na, wala nang sagutan sa GC kasi GC nga to eh, 'di ba? At saka ano, tawag dito. Yun na nga, first time ko rin kasi nag-ano mga ka-business eh. Nung una naman is pinalagpas ko lang yun. Yung patungkol sa nagkasugat siya dito. Pinalagpas ko lang yon. Pero ngayon kasi mga ka-business suntok eh, sa sikmura eh. Nasaktan yung bata. Tapos andun nga nun si Nika, si Labay, andun pa sila Ate Vera. Nung pagbaba nito na umiyak, nagsusumbong sa akin. No, syempre, di ba? Tapos parang nagkasagutan din kami ni Bay dahil bakit daw kailangang ipasundo ko pa, bakit daw hatid sundo. Sabi ko, kailangan nga, di ba? Dahil minsan nga, katulad nito, nagpa-vlog ng hapon, masusundo mo ba yung anak mo? Pag umalis tayo, sino magsusundo dyan? Siyempre, mapagkakatiwalaan naman yung ano, kasi babae yung, ano niya, service niya mga ka-business. Eh. Kaya, okay lang sa akin, kasi babae. At saka, mapagkakatiwalaan naman. Ayun, nagkasagutan kami, kaya lalong uminit talaga ang ulo ko. At saka na, yun bang, bigla kang nabwisit sa ibang tao na masyadong pakialamera. Ang sabi ko nga, wag makialam kasi ang nanay ang inaano ko eh. Tinatanong ko eh. 'Di ba mga kabisnes, tama naman na ano, yung iba sana hindi kailangang makisawsaw ganun. Tapos ayun na nga, tumawag yung teacher sa akin, nagka-usap naman kami ng maayos. Nakakausapin ko nga ito. Kasi tinatanong ko kung anong ano eh. Tapos sabi naman ng teacher, kinausap na raw silang dalawa. Kaya hindi na ako nagsagot sana sa GC. Eh kaso pag open ko ngayon, may isang nagsabi na nagpaparami daw ng followers. Ay sabi ko talaga, wait lang mga ka-business. Ang chat ko, sabi ko talaga ba, umayos ka madam. Di ko need marami followers. Sabi ko, di ka nakakatulong, bakit involved ka ba? Nakausap ko na si teacher, kaya umayos ka. O, di ba? Sabi ko, wag kang makisawsaw sana, no. Yung mga di naman involved, sana wag nang makisawsaw sa issue. Maayos na kami nag-kausap ng teacher nila at anak ko lang ang i-vlog ko para mapaamin na totoo. Kaya ayusin mo pananalita mo. Dahil hindi ikaw ang involved dito. 'Di ba mga ka-business? Kasi buti sana kung yung nagsabi no na nagpaparami ng followers is yung nanay, 'di ba? Kung involved sana yung anak niya, kaso hindi eh. Talagang nabubwisit talaga ako. Sinsya na mga ka-business ano lang talaga ako. Ikaw kuya, umayos ka talaga. Paulit-ulit ko nang inano yan sa'yo. Anong nangyayari, kuy? So, ito na mga kabis, baka sabihin nyo naman, pinapahiya ko yung anak ko. Kailangan din paminsan-minsan disiplinahin ng anak. Hindi sa lahat ng oras kailangan bibihin. Hindi sa lahat ng oras kailangan nating anuhin yung mga anak natin. Paminsan-minsan kailangan talaga sawatahin kung kailangan. Makinig ka kay mama, wag kang naiinis ako. Ayoko nang ganun, Koy, ha? Ayoko nang ganun, Koy. Kasi baka mga kabisnes dahil sa nangyayari ganito is mabilis yung utak ko ba na maayos naman sana akong nag-message, kaya lang yun nga, nakisawsaw yung iba. Kaya lalo talagang uminit ang ulo ko. Yung gagawin pang katatawanan, wag naman sanang ganun na gagawin pang katatawanan. Siguro baka na yun kasi dahil nag-follow agad siya sa akin no? Yung nag-comment na yung nag-message na yung nag-comment. So baka nakita niya rin sa Facebook ko, mabasa niya or maano niya kung anong channel ko. Ngayon, nga ka. 'Di ba? Umayos ka kasi wag kang pakialamero, lalaki ba siya? Kasi Alex ang pangalan eh. Wag pakialamero. Wag kang sawsawero, kalalaking tao, 'di ba? Kung totoong lalaki nga, kalalaking tao eh.
nakikisaw-saw, nakakabwisit. Parami ng followers. Paramihin mo followers mo, mukha mo. Sira ulo. Wag ako. Na-high blood ako mga kabisnes, sa totoo lang. Na-high blood ako, umiinit ang ulo ko mas in. Di ko mapigilan ang sarili ko talaga. Di ko mapigilan. Kahit maayos naman na kami nagkausap ng guro, di pa rin maalis sa akin yung kabwisitan ko. Kuhan mo ngayon tubig ko, anak, pasuyo. Nano ko, yung parang hinihingal ako sa galit mga kabisnes eh. Iba talaga pagka anak mo yung involved. Mahirap mahirap magsalita. Gusto ko nga sanang puntahan bukas. Problema kasi mga kabisnes. Ako kasi yung klase ng tao na mabilis talaga, mabilis mag-init yung ulo, mabilis mabwisit. Kaya nga, di ba, kung napapansin nyo nga, di ba, sa mga bashers, ganun. Pero ngayon naman, hindi ko naman pinanayaan ko na lang yung iba, pahala na sa buhay nila. Pero pag yung mga ganun, yung anak ko yung involved, talagang buisit na hindi mo maintindihan. Pakiramdam. Diba? Yun lang, kung mapanood man to nung Alex, no? Sa susunod, wag kang sawsawero, wag kang pakialamero. Mag-advise ka kung gusto mong mag-advise. Pero yung sinasabi mong opinion, hindi opinion yun. Iba ang opinion sa nanghuhusga. Iba, no? Wala ang opinion yung sinabi mo. Yung sabi mo, baka nagpaparami ng followers. Hindi opinion yun. Sira ulo ka. Hindi opinion yun. Baka talaga niya mapanood itong mga kabisnes kasi nag-follow nga eh. Meron naman ako mga post dito at nag-share ako ng vlog namin minsan sa Facebook ko. Kaya siguro baka nag-scroll siya kasi nag-like siya sa mga post ko. May mga post ako na nilike niya. So, ibig sabihin, nag-stalk. Stalk pa more. Gago ka. Gago ka. Wag ako. 'Di ba? Maayos ba dapat ba? Ilagay yung kasi kung anak mo yung malalagay sa ganung sitwasyon, 'di ba mga kabisnes? Kung anak mo yung malalagay sa ganung sitwasyon, ewan ko na lang kung di ka makakapatay ng tao. Ikaw naman, Kuy, pareho naman kayong magkasalanan. No. Ang sabi ko, huwag kang gumanti. 'Di ba? Ang sabi ko, magsumbong kay teacher. Bakit ganon? Bakit ka gumanti? Ha? Bakit ka gumanti? Sabihin mo kay mama. Para ka na rin kasing nambully dun sa sinabi mong parang bakla yung drawing niya. Hindi dapat ganun, anak. Wala akong tinuturo sa'yo na ganun. Na manlait ka. Wala, hindi dapat ganun. Saan ka natuto ng ganyan? Ha, Kuy? Yung parang kang binubuli mo yung kaklase mo sa ganun. Hindi tama yon. Ha? Hindi tama, Kuy. Kahit saan ang gulo tingnan, hindi tama. Okay lang mag-joke-joke ka, pero hindi yung joke na ganun, ha? Sensya na po kayo mga kabisnes at talagang uminit lang talaga ang ulo ko dahil okay naman na sana eh. Okay na ako eh. Na mas masana ako pag uwi namin dito na mas masana ako.
Ang problema lang nga, kasi bigla akong pag-open ko sa GC nila, is gano'n na yung sabi nung isa. Wala na sana sa akin, okay na sana ako, kasi nga, maayos na kami nagkausap ng teacher, nakausapin ko na lang to. Tungkol bukas na kung sayang na wag nang pumasok, kasi parang umayaw siyang pumasok mga ka-business. Sabi ng teacher na pausap na lang po kay Chris na gano'n. Na usapin daw yung bata kasi sayang, then matalino nga. 'Di ba mga ka-business? Tapos, ayun lang, biglang may isang nakisawsaw. Sana, ang ano ko lang dun, sana wag na lang sanang, ano kasi okay na eh, malinaw na yung ano eh. 'Di ba? So, yun mga kabisnes to, at again, pasensya na po. Ako ay hindi nagpapaka-plastic, hindi po ako mga kabisnes. Gusto kong ilabas ko ano yung nararamdaman ko. Eto ako bilang nanay, pinagsasabihan ko yung anak ko kung alam kong mali. May mali rin naman talaga siya ngayon, kaya nga pinagsasabihan ko. Araw-araw ko yan bago pumasok, magpakabait ka sa school, ganyan, ganun. Okay na nga kasi sana, yun lang talaga, di ba? Ulit-ulit na naman ako, pasensya na mga kabisnes. Basta ako, ayokong magpaka-hinhin, ayokong magpaka-plastic na hindi ako nagagalit. Eto ako, eto talaga ako, eto ugali ko mga kabisnes. At kahit kailan ayokong magpaka-plastic, no? Dun sa iba, kasi minalaman ako na mga something mga kabisnes, no? Na masakit sa akin na may isang malapit sa puso ko, malapit sa akin na dahil lang siniraan ako ng isang kasama or siniraan ako is naniwala na agad. Masakit sa akin na hinusgahan ako na parang ano siya mga kabisnes na kahit ang totoo, hindi ako nagpapaka-plastic, nagpapakatotoo ako palagi. Kahit sa vlog ko, kahit i-bash nyo ko, dahil pagiging madaldal ko, pagiging taklesa ko raw, wala akong pakialam doon. Ang importante sa akin na ilalabas ko kung ano yung nararamdaman ko, na ilalabas ko kung ano ako. Kasi, ang hirap magkunwari mga kabisnes, sa totoo lang, mahirap magkunwari yung gaya ng ginagawa ng iba na kunwari mabait sa harap ng camera, kunwari mabuting tao, kunwari nagbibigay, kunwari concerned sa'yo, nag-a-advise. Yun pala ahas, di ba? Yung mga ganong klase ng tao, yun ang mapagkunwari. Yun ang ano, kasi may inggit sa kapwa. Hindi kasi ako ganun mga kabisnes eh. Hindi ako ganun. Nilalabas ko kung ano yung totoong ugali ko. Nakikita nyo kung galit ako, nakikita nyo tulad kahapon. Napanood nyo kahapon dun sa vlog namin na dahil bad trip ako kay Bay. Dahil bad trip ako dun sa pagpapagawa ng motor is kahit anong ano ni Bay, naka-vlog kami na tinatawag niya ako, hindi ako tumatawa kasi bad trip ako. Yun ako eh. Alam ka namang ngingiti-ngiti ako sa camera samantalang deep inside, naiinis ako, di ba? Plastic yun, kaplastikan yun. Ngayon, galit ako, alabas ko. Dahil naiinis nga ako, okay na, napagsabihan ko na rin naman to kanina. Okay na. Tapos, di ba, mga kabisnes, biglang may makikisawsaw. Kahit sino naman siguro mabubwisit sa ganong sitwasyon. So, anay ka dito. Ano sasabihin mo kay mama? Ano sasabihin mo sa akin? Sorry, mama. Uulitin mo pa. Hindi na po. Ayoko nang maulit yan, kuy-kuy, ha? Yun lang po no, mga kabisnes. Wait lang. Ano? Ayun, pasensya na mga kabisnes at dumating kasi si Yashu at may kinuha lang po. Ayun, no. Again, mga kabisnes, humingi akong dispensa sa mga, viewers dyan na nakita yung kamalditan ko na naman. Pasensya na. Pero yun ako, yun si Junjun. Ayawan nyo man ako sa hindi.
yun talaga ako. Hindi ako plastic na tao, nagpapakatotoo lang ako at higit sa lahat, kung ano yung nararamdaman ko, yun talaga yun. Again mga ka-business, thank you po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog namin na to. Naway aral na rin po ito sa sa ibang parents siguro na kung may gulo man, wag na makisawsaw. Kasi ako, na ilang beses ko na akong nakakabasa pero never akong nakisawsaw sa gulo or something, di ba? Yun lang naman mga ka-business. Tapos, ayun, medyo humpa-humpa naman na. Sa teacher na lang ako humihingi ng dispensa mga ka-business. Yun lang naman yun. So, yun. Thank you po sa pagsama ulit. And sana po support natin unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Syempre po, channel ng mga kagwangs mga ka-business. At sana po, supportin po natin si Ma'am Erlinda, official vlog mga ka-business. Watch hour na lang po ang kulang sa kanya. At nakikisuyo ako no mga ka-business, lalo na dun sa mga ibang team na pumapasok sa live ni Ma'am Erlinda. Iwasan sana yung mga parinig or something. Maawa naman kayo, respeto din naman sa host, di ba mga ka-business? Tama naman ako. Hindi yung pumapasok sa live para lang makigulo or whatever. Sila pa naman ang nagsasabi na, sila pa yung nagsasabi na respect the host daw. So, dapat sila ang gumawa nun kasi sila walang respeto dun sa nagla-live. Yun lang naman mga ka-business to. Kaya please support po sa live po ni sa videos po ni Ma'am Erlinda. Paki-watch po ang kanyang mga videos. Kasi watch na nga lang po ang kanyang kulang. Supportin po natin Lito and Vera and Lito Official. Syempre po, Kagwang Wakiwak Official. Please po supportin natin si Buswaki kasi ayun nga po ng mga ka-business no. Basta, nakikita nyo rin naman po ang kanyang views. At saka syempre po si Kahimas TV. Yan lang po mga ka-business. God bless po ulit sa ating lahat. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusupport at nagmamahal sa amin. Syempre po, sa mga sponsors po namin na totoo, yung totoong nagmamahal. Totoong nagmamahal na hindi ako sinisiraan. Sa sponsors namin na akala ko totoo, thank you pa rin po sa inyo. Na ako mga ka-business, naiiyak ako kasi yung sponsor na yun kasi napalapit sa akin. Tapos hindi ko alam na yun pala dahil may nanira sa akin. Yun lang. Basta, masakit lang sa damdamin mga ka-business yung ganung bagay ba. Kasi hindi man lang ako tinanong kung ano yung totoo. Diba mga ka-business? Mas okay sana kung magtanong muna bago akong husgahan. Kasi lagi ako nagpapakatotoo. At ito panawagan ko sa lahat ng mga sponsors, no, mag-comment kayo kung kahit kailan ba sa inyo is nanghingi ako. Diba? Kasi simulat sa pool na nag-vlog kami, nagkaroon kami ng channel at nakakapag-reply kami sa mga subscribers, sa mga nag-chat sa amin, mga sponsors. Kahit kailan kasi mga ka-business, never ako nanghingi eh. Yun ang pinaka ayaw ko rin talaga na manghingi. Never akong nanghingi. Talaga. Yun yung pinaka ko talaga mga ka-business na ang pangit ng gano'n na manghihingi ka, manghihiram ka sa mga sponsors. No. Sobrang no-no ako dun mga ka-business. Sobrang no-no ako dun. Kaya, ang sa akin lang talaga, nagpakatotoo ako sa inyo, sa mga nakaka-chat ko. Nagpakatotoo ako sa inyo. Madaldal talaga ako. Pero yung kwentuhan lang na kwentuhan, walang involved na mga kasama ko. Never akong nanira ng mga kasama ko sa mga nakaka-chat kong sponsor. Never. Alam nyo yan. Alam nyo po yan. Wala ako ni isa man sa mga kasama kong siniraan ko kasi lahat ng mga kasama ko ay mahal ko. Malalapit sa loob ko. Kapatid ko. Kapatid ko na sila mga ka-business. Kaya,
yung siraan sa dahil lang sa sponsor, di ba mga ka-business? Sobrang nakakaano sa puso. Masakit sa puso, pero okay lang po yan dahil alam ko mas marami ang alam yung kung ano yung totoo. So, yan lang po ng mga ka-business. God bless po sa ating lahat. At again po, sa mga totoong nagmamahal sa amin, maraming salamat po. Ang tanging may susukli ko lamang po sa inyo ay pasayahin kayo. Mahalin din kayo kahit hindi ko man kayo kilala ng personal. Doon sa mga nakakilala sa akin, alam niyo po yun. Sa mga nakakausap ko, nakaka-chat ko, alam niyo po yun. Kung paano ako mag-reply po sa inyo. Yun lang po ng mga ka-business. God bless po sa ating lahat. At birabanat lang po tayo mga ka-business.